Dito na po tayo sa handigan ng mga inapi nating kababayan ng OFW Alert. Dumulog sa ating programa si Miss Diana Reyes Mendoza, OFW sa Riyadh. Hiling niya na makauwi na sa Pilipinas. Bukod daw kasi sa overworked, sinasaktan at sinasakal pa siya ng kanyang balasubas na amo. Narito po ang kanyang panawagan. Panoorin. Hirap na po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang pahinga ko lang po 3 oras. Tuloy-tuloy po yun. Isang taon na po ako sa 21. Tuloy-tuloy po yun. 6 months na po hindi nire-regla. Tulungan po ninyo ako. Ibang-iba na po yung nararamdaman ko sa katawan ko. Ang dami ko pong nararamdaman. Nasa linyang telepono si Miss Diana Mendoza, yung ating OFW sa Riyadh. Magandang tanghali po at umaga po dyan, Ma'am Diana. Sir, Magandang umaga po dyan at tanghali dito. magandang tanghali po, sir. Kayo ho ba ay naipa-check up na sa doktor ng inyong amo dahil ang dami niyo ho palang naramdaman? Ma'am Diana. Ano po, noon pa po, nung ano ko pa po, noon po pa po nila alam na may nararamdaman ako kasi lang po, nung may nalawan po sila na reklamo, doon po nila ako gustong ipa-check up. Sabi ko po sa kanila, gusto ko na pong umuwi kasi hindi ko na po kaya. Okay. So hindi ho kayo napa-check up. Now, ang tanong kong pangalawa, naiparating niyo na ho ba sa inyong agency yung inyong pong kalagayan, ma'am? Opo, noon pa po. Kaya Noon pa? ang tagal-tagal na rin po, hindi po sila uma-action. Okay, Tapos sige. pinagalitan pa po ako. Sila pang nagalit. Sila pa po yung nagalit dahil Sige daw. po. Ma'am, excuse me kakausapin natin si JV Ann Pascua, Welfare Officer ng Emmanuel Staffing Services Incorporated. Magandang tanghali po sa inyo, Miss JV. Miss JV? Okay. Balik tayo kay Ma'am Diana. Miss Diana, ganito po ang gagawin natin. Ano po, pagkatapos po ng pag-uusap na ito, agad-agad po ipaparating namin sa OWA, okay? In fact, yung OWA, nasa telepono na, yung ating suki, si Ma'am Mariza Cruz. Magandang tanghali po, Miss Mariza. Good afternoon po, sir. Po. Ma'am, bago yung katanungan ko tungkol sa kalagayan ni Miss Diana, wala ho bang pwedeng tawagan ng ating mga OFW na kapag sila po may sakit na para maipa-check up po, maski na tayo na sa gobyerno natin, sila sa doktor. Kasi marami na ako natatanggap na reklamo katulad nito na may sakit, may malubhang karamdaman yung ating OFW, and yet the amo doesn't care kasi ang gusto ng amo, trabaho ka pa rin ng trabaho, parang kalabaw. Wala ho ba sila pwedeng tawagan na ako po ay may karamdaman at gusto kong magamot, matingnan ako, malakas ang ubo ko, bla bla bla. Wala ho bang ganun? Yes, sir. Ang number 1 po talaga dyan, dapat na nakikipag-ugnayan sila. Yun dun po sa agency dito. Number 1 po, responsibility talaga ng ahensya dito. Okay. The see to it to check on the OFW. Ngayon po, second, yun pong agency din nila doon. Dapat din po iparating na nila yung kanilang nararamdaman. And third, Ma'am. meron po tayong mga polo rin. Aha. Sa polo, yun, pwede nilang tawagan at Yes, para yung sir. polo, ang pwedeng mag-contact sa counterpart, sila madalaw at makatanong yung kanilang kalagayan. Yes po, sir. During po ng pre-departure orientation seminar ay binibigyan po natin sila ng mga numero po para po sakaling magkaroon po ng ganyang klase po ng problema ay alam po nila yung kanilang pong pupuntahan. Kaso syempre po, understandable baka po sila'y natatakot, wala silang way, mga ganun po. Pero yun po, sir, pinipili Miss po Marisa, natin, sir. Miss Marisa. Yes po. Buti sana kung si Marisa Cruz ang tinatawagan nila sa polo. Ang siste, kadalasan ma'am, 9 out of 10, pag tumatawag sila sa polo, it's either busy o dili kaya ayaw umaksyon. Yung taga-polo, tamad. Paano ho yun? Sabi ko, kung si Marisa Cruz, okay, lulundag at agad-agad action, di ho ba? Pero yung mga taga-polo dyan, hindi lahat. Maasahan talaga ma'am, base sa aming pong karanasan, sa mga feedback po na tatanggap natin sa mga OFW na nagkakaroon ng problema dyan sa ibang bansa. Salamat po sa comment niyo
Pero sir, ang pinakakaibigan po natin ng mga dapat ng mga OFWs, yun pong ating polo. Kasi sila po yung talagang makakagawa po ng action kasi nandun po sila. Wag po kayong sir mag-aalala kasi yun pong ating training talaga para sa polo natin. Ay ganun po, action agad. Okay. Sige po. Ma'am, pagkatapos po ng show na ito, tatawagan namin kayo muli para ibibigay po yung karagdagang detalye tungkol po sa kalagayan ni Ma'am Diana para siya ho'y ma-rescue na. Salamat po, Ma'am Mariza, ha? Salamat sir Rafi. Magandang tanghali po, Ma'am. Thank you po sir. Miss Diana, Hello po, sir. sige po, pagkatapos po nitong newscast, kukontak po kami sa inyo at yung polo para kukunin po yung mga impormasyon pang karagdagan upang kayo po'y masundo na dyan at madala po sa ating embahada. Ano po? Opo, kasi po, sir, 4 na araw na po ako apat na araw na po akong hindi nagtatrabaho, hindi na po ako binibigyan ng pagkain. Oh, sige po. Today po, bago mag alas 5, oras nyo po dyan sa Riyadh, may darating pong tulong. Okay, ma'am? Talaga po, thank you. Sige po, sige po. Miss Marie, Ma'am Diana, salamat po. Apo. Ingat po kayo Salamat dyan. po.